parang hindi klaro yung details na sinabi ko for the procedure. Step 1, log in your account using your email and password. If you cannot open the email because you forgot the password, then forgot it. You can reset. Second, edit your details. Pero some cannot be edited. Important doon yung emergency contact person. Yun yung pinapa-change ni PRC or pinapa-add ni PRC, I should say. Then yung picture mo dun, dapat yung latest. 6 months. Ganon. Within 6 months, pwede pa yun. Then, mag-select ka na dun kung saan yung nearest PRC office sa lugar mo. At andun na din yung date and time ng appointment mo. Punta ka na doon. Then after nun, syempre pwede ka bang mag-select doon. Check mo kung kailan yung availability mo. Flexible man siya. Then pwede ka din doon mag-reschedule at saka ilalagay mo doon kung ano yung reason mo. For example, ang schedule mo is February 26 bukas. Ay hindi, 27 bukas. Then magpapa-reschedule ka. Ilagay mo doon yung reason mo kung bakit. Tinire-reschedule kanila on Monday. Yung office hour nila lalagay mo doon. Tapos, pagka nakapag online appointment ka na with your preferred time and date, then ire-redirect ka doon sa pagbabayad mo na. So, doon sa payment method naman, very flexible. Fund transfer, GCash, Paymaya, at marami pang iba. Basta, very convenient siya for you. Then, pagka nakabayad ka na, meron doon, i-check mo doon sa existing transaction mo. Kasi nga, doon sa existing transaction mo, nandun yung mga pwede mong i-download. So, i-download mo na yung renewal form. Renewal form, huwag mong kakalimutan kasi yun ang kukunin nila doon sa PRC office. Kahit yun lang idadala mo i-accommodate ka na nila. At, wala pang 1 minute doon sa pila ko. O, ilang minutes. Basta ganon. Pagbigay ko ng number, meron na. Pero that depends kung maraming pila o walang pila. Kasi yung pinuntahan ko, walang pila, Talaga. Tsaka, ilan-ilan pa lang yung nakakaalam. So, it's testimony. Charis. Testimony. Basta, patotoo. Ganon. Then, nung nakapila na with my daughter, syempre, dinala ko para makapakasyal din kami. Then, kinuha ko na siya. So, anyway, doon pala, sa pag-online mo, dapat lahat ng details mo doon is very, i-check mo doon kung tama ba o mali para hindi magkamali yung pagpiprint ng ID. Then, ito na nga, ang nakuha ko from 2017 date of registration until 2029. So, syempre, baka sa 2029 yung suspended na pagkuha ng certificate of good standing, mayroon na naman. Pero, we'll see. Baka siguro, masuspend na naman soon. Charis. Joke lang. Pero, syempre, hoping for the best para ito kasi very favorable sa akin at wala tayong ka-kwarta-kwarta. Wala tayong budget pa for that. So, ang binayaran ko from 2.8 na yung kung meron kang hindi pa siya na-suspended,
from 2.8 to magkano? Sa tingin mo magkano? Sa akin kasi paso siya 2024 pa. So may surcharges siya. So naging 810 ang binayaran ko. Pero yung mga updated, yung pagre-renew nila, yun nasa 400 plus lang. Wala pang abot ng 500 p. That's true. So, yun lang ang aking shareable experience for this whole day. Thank you, PRC and Pick Up for the big opportunity. Charis! Basta, thank you. Laking tulong at laking tipid. Kaya ikaw, pumunta ka na para makatipid ka rin, be. Imagine, ang laki. Libo. Libo yung tipid mo. Kaya, mag-online registration ka na at magpa-print ka na ng renewal form mo. Then, go siya. Kaysa naman, mag-resume, wala na. Yun lang. Thank you. Bye.